Magandang araw po. Samahan niyo po ako ngayon sa ating nilay simbolo. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, sa aming paghahanda para sa nilay simbolo ng iyong ebanghelyo, kami lumalapit sa iyo na may mga pusong bukas at handang tumanggap ng iyong gabay. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang liwanagan ang aming mga isipan at puso at tulungan kaming maunawaan ng mga simbolo na iyong ginamit upang ipahayag ang iyong mga katotohanan. Tulungan mo kaming makita ang lalim ng kahulugan sa bawat simbolo at kung paano ito naiuugnay sa aming mga buhay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong presensya sa mga ordinaryong bagay at tulungan mo kaming magnilay sa mga aral na ito na iyong itinuturo. Nawa ang aming pagninilay ay magbunga ng pagbabago sa aming mga puso at isipan at maging daan upang kami ay mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo kaming maging mga tagasunod na tapat sa iyong kalooban at maging mga saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po pagnilayan ang mabuting balita patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may nagsakdal man sa inyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka malakalabas doon hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magnilay simbolo. Ang mga sumusunod ay mga simbolong ginamit sa Ebanghelyo. Nariyan ang simbolo ng eskriba at pariseyo, ang panlabas na pagsunod. Sila ay sumisimbolo sa panlabas na pagsunod sa batas, ngunit kulang sa tunay na pagmamahal at pagbabago ng puso. Nagpapakita ito ng panganib ng pagiging mapagpaimbabaw, kung saan ang panlabas na anyo ay hindi tumutugma sa panloob na katotohanan. Kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay tumisimbolo sa isang estado ng panloob ng pagbabago at tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nagpapakita ito na ang tunay na relasyon sa Diyos ay nakikita sa panloob na pagbabago. Simbolo ng puot, pangahamak, at ulol. Puot. Sumisimbolo sa panloob na galit at sama ng loob na maaaring humantong sa pisikal na karahasan. Nagpapakita ito na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso at isipan. Pangahamak at ang salitang ulol. Sumisimbolo sa gawa at mga salitang nakakasakit at nagpapababa sa dignidad ng kapwa. Nagpapakita ito ng mga salitang may kapangyarihan na makasakit. Apoy ng impyerno. Sumisimbolo sa malalang epekto.
ng mga negatibong damdamin at pananalita. Simbolo ng handog at dambana. Ang handog ay sumisimbolo sa ating mga gawa ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Nagpapakita ng paghahandog ng sarili sa Diyos. Ang dambana ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos at ang lugar ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nagpapakita ng lugar kung saan nakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos. Pagkakasundo sa kapatid. Sumisimbolo na ang pakikipagkasundo sa kapwa ay mas importante kaysa panlabas na pagsamba. Simbolo ng hukuman, hukom at tanod. Hukuman at hukom. Sumisimbolo sa katarungan at pananagutan sa ating mga gawa. Nagpapakita ito na may pananagutan ng bawat tao sa kanilang ginawa. Ang tanod at bilangguan. Sumisimbolo sa mga kahinatnan ng ating mga pagkakamali at ang pangangailangan na ituwid ang mga ito. Nagpapakita ng mga negatibong epekto ng hindi pag-aayos ng mga problema. Kusing, sumisimbolo sa mga maliliit na bagay na dapat nating bayaran o ituwid. Pagninilay. Ang mga simbolong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nagmumula sa puso at isipan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga salita at damdamin ay may malaking epekto sa ating mga relasyon sa kapwa at sa Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na dapat nating ituwid ang ating mga pagkakamali at makipagkasundo sa ating kapwa habang may panahon pa. At para po sa ating pagbabahaginan, kayo po, anong simbolo ang inyong nakita? Ano ang ibig sabihin nito? Isulat po ito sa ating comment section. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng poong may kapal sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.